Ma'am, why do you have to go there? Ayoko doon at baka mamaya ay nakawan pa ako ng mga tao sa daan eh. It's very dangerous. Sambit pa ni Clea habang ito ay iritado pa sa kanyang ina. At halatang halata ang pagkaislang nito kaya't mahaltang laki ito sa Amerika. Agad namang napatingin si Carmina sa kanyang anak habang ito ay nakakunot. Kasalukuyan kasing nagluluto si Carmina ng adobo na paborito ng kanyang anak. Honey, you have to understand na minsan ka lang naman pupunta at uwi sa iyong lola. She's old and namimiss ka na din ng lola mo, maging ng mga tita at iba pa nating mga kamag-anak sa Pinas. You know how important this to your grandma. That's why I'm sending you there. Sambit pa ni Carmina sa kanyang anak habang ito ay seryoso. Sumambat na rin ang kanyang ama na si Dean at sinabing, "It's your grandma's birthday. Hindi po pwedeng wala ka doon, anak." Sambit pa ni Dean na ama ni Clea habang nagbabasa ito ng dyaryo at mahahaltang kanu ito o Amerikano dahil sa kakaibang accent nito. Napapuntong hininga na lamang si Clea dahil alam niyang kapag ang kanyang ama na ang nagsabi ay wala na siyang magagawa pa kung hindi ang sumunod na lamang dahil mawawalan siya ng access sa kanyang credit cards at pati na rin sa mga pera niya sa bangko dahil panigurado ay paparusahan siya nito at saka isa pa, hindi rin naman niya maaatim na hindi sumama sa kaarawan ng kanyang lola lalo pat nagkakaedad na ito at alam niyang ginagawa iyon ng mga magulang niya upang mapasaya ang kanilang lola na may katandaan na rin. Kaya naman kahit pa ayaw niyang pumunta sa Pilipinas, ay napilitan na lamang itong tumugon. Okay, fine. Pupunta ako. But make sure that my bank account and credit cards are working. Mahirap na. I'm not familiar pa naman sa lugar. Sambit pa ni Clea na parang hindi pa niya napupuntahan ang lugar kung saan siya ipinanganak. Agad namang umiti ang ina ni Clea na si Carmina at sinabing, "You will be guided there. I've already booked you next week. Ayos na pati mga tickets at reservation mo sa hotel at maging sa airlines. You just need to get your stops at mag-empake na. May pera ka na rin sa credit card at pati na rin sa iyong bank account. So you don't need to worry about honey." Sambit pa ni Carmina sa kanyang anak habang ina-assure pa ito. Agad rin namang sumabat ang asawa niyang si Dean. "A tour guide will assist you. Ako na ang sasagot doon at sa mga gastusin mo pa. I will add more cash in your bank account para may mabili ka doon at margaluhan mo ang lola mo. Am I clear?" Sambit pa ni Dean sa kanyang anak habang ito ay dahan-dahang umingiti. Agad namang natuwa si Clea dahil mas lumaki pa ang perang meron siya ngayon at hindi na niya kailangan pang mahirapan dahil nakaset na pala ang lahat. Iisipin na lamang ni Clea na bakasyon niyon kaya't agad naman siyang pumayag. "Yes, Dad and Mom," sambit pa ni Clea habang ito ay nakangiti. Saka nagsimula muling pumunta sa kanyang kwarto at nag-impake. Samantala, ang kanyang mga magulang naman ay napangiti dahil alam nilang makakadalaw muli ang kanilang anak sa lupa kung saan ito ay sinilang. Nagluluto pa ng adobo si Carmina at ang asawa naman niya ay panay ang basa lamang sa dyaryo habang nag-empake naman ang kanilang anak na si Clea. Sa totoo lang ay hindi iyon ang unang beses na makakapunta siya sa Pinas. Ngunit kada kasi umuwi ito ay parang nalilimutan ni Clea na nanggaling siya sa probinsya nila dahil matagal bago muling lumuwas si Clea sa kanilang mga kamag-anak. Isa pa ay maganda rin kasi ang pamumuhay nila sa Amerika at kontento silang naninirahan doon. Bago pa man kasi silang si Clea ay nagbabalak na ang mag-asawa na mamuhay ng payapa sa Amerika. Kilala kasing mayaman at maimpluwensya ang pamilya ni Dean. Samantalang ang pamilya naman ni Carmina ay hindi masasabing mayaman o mahirap. Katamtaman lamang ang kanilang pamumuhay. Hindi naging madali ang pakikitungo ni Carmina sa pamilya ni Dean dahil talagang mahirap pakisamahan ng mga ito. Dahil panay trabaho lamang ang mga ito at halos walang oras ang mga ito sa kanilang pamilya. Dahilan kung bakit ang asawa niyang si Dean ay naman na rin ang pagiging workaholic. Ang pinagkaiba nga lang ay dahil ayaw ni Dean na maranasan ni Clea ang naranasan niya sa kanyang mga magulang. Wala kasing pakialam ang mga ito. Basta't ang alam lamang nila ay ang magparami ng kayamanan. Ngunit pagdating sa family gathering at kung ano-ano pa,
ay hindi nila iyon binibigyan ng pansin. Dahilan kung bakit sinabi ni Dean sa kanyang sarili na dapat kapag nagkapamilya siya ay hindi magiging katulad ng kanyang sinapit na puro lamang trabaho at wala man lamang kamalasa-malasakit kahit bilang magulang na lamang. Kaya nang makilala niya ang ina ni Clea na si Carmina ay hindi niya na ito pinakawalan pa. Napakalambing at family-oriented kasi ni Carmina. Hindi katulad ng kultura na meron ng Amerika na hindi gaanong binibigyang pansin ng pamilya. Oo nga't na ituturo naman niyon, ngunit bata pa lamang kasi ay nakatuon na kaagad sa finances ang mga magulang sa Amerika, na siya ding dahilan kung bakit maaga siyang namulat sa realidad at maagang bumukod sa kanyang pamilya. Pinalaki nila sa pagmamahal si Clea, ngunit may pagkasuwel kasi ang kanilang anak at napaka-party-goer nito dahil nga lumaki ito sa Amerika at halos lahat ng kabataan ay liberated. Isinilang si Clea sa Pilipinas noong mga panahong naninirahan pansamantala sina Carmina at Dean. Ngunit dahil nga may mga business siyang naiwan sa USA, kaya naman nang mag-aanim na taon na sila doon, ay umalis na sila sa USA. Baby pa kasi si Clea. Kaya naman ang mga magulang na muna ni Dean ang pinakiusapan niyang magbantay at magpalago ng kanyang negosyo. Kahit pa mailap ang mga magulang niya sa pamilya ng kanyang asawa. Dahil nga hindi katulad nila na mayaman, pero hindi naman ito nananabutahe. Sadyang matapobre lamang ang mga ito. Nang makapunta sila sa USA, ay para bang nag-iba ang ihip ng hangin at naimbitahan ng mag-asawa sa selebrasyon ng kumpanya ng mga magulang ni Dean. Sa 6 na taon na iyon, ay 5 taong gulang pa lamang si Clea at napakabata pa nito. Hindi naman nakaranas ng pangmamalupit ito. Ngunit ang ina ni Clea na si Carmina ang sumalo ng lahat ng iyon dahil siya ang inaayawan ng mga magulang ni Dean. Sa totoo lang, ay walang kamalay-malay si Carmina na noong araw na tumungtong sila sa pamamahay ng mga magulang ni Dean, ay dadanasin pala niya ang mga bagay na hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ng sarili niyang manugang. Mabuting tao si Carmina, kaya't nang naroon sila sa pamamahay ng mga magulang ni Dean, ay nagmistulan itong kasambahay dahil maging ang mga kasambahay ay kinakamusta at nakakasama niya kapag nagtatrabaho ang mga ito at tumutulong naman siya sa mga gawaing bahay. Hindi kasi ugali ni Carmina ang mag-utos ng mag-utos. Mas gustong-gusto nito ang kumikilos sa bahay kaysa ang nakatunganga lamang. Yun kasi ang libangan nito dahilan upang kainisan siya ng pamilya ni Dean dahil masyadong mababa ang tingin nila kay Carmina dahil sa kababaang loob ng kanyang asawa. Dahilan kung bakit nag-umpisang apihin ng mga magulang ni Dean ang sariling asawa nang hindi nito nalalaman at tuwing nasa harapan nila si Dean ay parang mga pusa ang mga ito kung umasta sa kanya. Hindi naman nagrereklamo si Carmina dahil hindi naman iyon ang unang beses na may nang mata sa kanya at ayaw rin kasi ni Carmina na magkaroon ng away, lalo pat may inaalagaan siya ng mga panahon na iyon at iyon ay si Clea. Samantala, si Clea ay buhay prinsesa sa pamamahay ng ina at pati na rin ng ama ni Dean dahil alam nilang kadugo ni Clea ang ama. Kahawig rin kasi talaga ni Clea si Dean, kaya ganoon na lamang kagaan ang turing nila sa bata at halos ispoil nila ito ng kung ano-anong regalo. Kaya't nasanay ito na palaging may katulong sa kanyang kwarto upang mag-asikaso sa kanya noong bata pa lamang siya at siya ay nasa Amerika. Kung si Carmina ay tinuturing na parang alila ng pamilya ng kanyang ama, ay si Clea naman ang itinuturing na tagapagmana ng kanilang ari-arian at natutuwa ang mga ito kapag naroon si Clea. Hindi rin nagtagal ay nalaman ni Dean iyon, dahilan kung bakit hindi na pinatira ni Dean ang asawa sa mga magulang nito. Kaya naman inilipat niya ang kanyang mag-iina sa kanyang pamamahay. Malamansyo ng estilo nito at napakalaki. Mahahalata mong mayaman talaga ang may-ari noon. Magmula noon ay doon na nanirahan si Clea. Pinapabayaan ni Dean na dumalaw ang kanyang anak sa mga magulang at wala namang magawa si Dean at maging si Carmina kung may masabing masama patungkol sa kanila ang ama at ina ni Dean. Basta't palagi nilang pinangangaralan si Clea. Ngunit dahil nga laki si Clea sa marangyang pamumuhay, ay magkaiba ang ugali ng mag-ina at maging sa ugali ni Dean ay hindi rin maihahalin tulad dahil parehas na may mababang loob at malasakit sa kapwa ang mag-asawa.
Samantalang ang mga magulang naman ni Dean ay mapagmataas, kaya naman na-spoil ng mga ito si Clea sa mga gusto nitong bilhin sa buhay. Ang mga gusto nito ay nakukuha niya kahit ano pa ang mangyari, dahilan kung bakit halos ayaw niya ring umuwi ng Pilipinas dahil para kay Clea ay hindi niya gusto ang lupa kung saan siya ay sinilang, dahil itinuturo sa kanya ng ina at pati na rin ng kanyang ama na hindi maganda ang bansang Pilipinas dahil sa kahirapan ng mga tao sa bansa, na maaari siyang pagnakawan ng mga ito o pagtangkaan ng masama dahil sa kahirapan. Pinamulat sa kanya na ang lahi ng kanyang ina ay slave lamang ng ibang bansa, kaya naman kung minsan ay hindi niya na ginagalang ang kanyang ina, bagkus ay mas ginagalang niya pa ang kanyang ama na si Dean, dahil palagi itong nagsasabi sa kanya ng mga magandang halimbawa na hindi tulad ng kanyang ina na laki sa hirap. Ang ama niya na si Dean ay laki sa yaman. Kahit naman ganoon ang itinuturo kay Clea noong bata pa lamang siya, ay alam niyang ina niya pa rin iyon. At isa pa, hindi naman masamang tao ang kanyang ina, dahilan kung bakit kahit itinuro kay Clea na masama at hindi magandang halimbawa ang kanyang ina na nagmula mismo sa kanyang lolo at lola, sa side naman ng kanyang ama ay hindi niya magawang magalit o magkaroon ng hinanakit dahil pinalaki siya ng mga ito ng tama. Sadyang spoiled lamang ito. Alam niyang mabait ang kanyang ina at ama, kaya't ginawa niya rin ang lahat upang hindi maging rude sa mga ito, kahit habit na lamang ni Clea ang maging rude noon pa man. Laking Amerika ito at madalas na gusto nitong mapag-isa, kesa sa makasama ang mga magulang niya ay mas gusto niyang makipag-party at makipag-hangout. Hindi pure-blooded American si Clea, ngunit sa Amerika ang citizenship niya dahil sa tagal na nilang naninirahan doon. Kaya naman sa araw na pupunta siya sa Pilipinas, ay sisiguraduhin niyang pupunta lamang siya at papasyal sa magagandang lugar at hindi sa mga lugar kung saan ay may mga pulubi na nakatambay sa kalsada. Maarte man para sa iba, pero iyon kasi ang impresyon na nakikita niya noong una na pupuntahan pa lamang niya ang Pilipinas. Dahil nga may mga parte sa Pilipinas na hindi nito nagustuhan noong pumunta siya at naligaw siya sa Maynila. Diring-diri siya sa dumi at baho ng mga ilang kalsadang napupuntahan niya, dahilan para matuwa siya nang sabihing may magtutur sa kanya doon. Ang lola niya kasi ay nasa probinsya, na noong mga oras na iyon ay napakahirap pa, pero noong nakilala nila si Dean na ama ni Clea ay nagbago iyon, dahil tinulungan ni Dean ang lolo at lola ni Clea sa side ng kanyang ina na magtayo ng negosyo. Paunti-unti ay nakaahon naman sila sa kahirapan dahil sa pagtulong at sipag ng pamilya ni Carmina, kaya naman naging successful ang kanilang negosyo. At ngayon kahit paano, may kaya na ang pamilya nila. Nag-iimpake si Clea sa mga oras na iyon at hindi din nagtagal ay natapos niya ang pag-iimpake. Spoiled man si Clea ay gusto niya pa rin siya ang nakikialam sa mga gamit niya at ayaw niyang pinapakialaman siya ng mga ito. Mahilig lamang mag-utos si Clea, ngunit hindi niya gustong may humahawak sa gamit niya dahil para sa kanya ay lahat ng kanyang mga kamitan ay mahalaga. Mamahalin kasi ang lahat ng kanyang mga gamit, mapabags, clothes at iba pang mga gamit, kaya naman iniingatan niya ang mga iyon na huwag madumihan man lamang. Lalo pat marami rin siyang mga koleksyon na mga gamit sa kanyang closet. Ilang oras pa ang lumipas nang matapos ito sa kanyang pag-iimpake. Kaya't nang matapos, ay agad namang pinalinis ni Clea ang kalat sa kanyang kwarto. Manang Larissa, nasaan ka na? I have a lot of kalat here. Pakibilisan po, sambit pa ni Clea habang inuutusan ng isa sa mga kasambahay nila. At tulad ng kanyang naiisip, ay kasama ni Manang Larissa ang kanyang mga kasambahay na tulad nila Kiray, Bunig, Glenda at iba bang mga kasambahay sa kanilang pamamahay. Panay utos nito sa kanyang mga pinagkalatan. Minsan, ay gusto na lamang niyang matawa dahil sa hindi magkanda-ugaga ang mga ito sa kanilang ginagawa. Dahil stricto rin kasi ang kanyang mga magulang pagdating sa mga kasambahay, kaya ayaw nito na wala silang ginagawa. Kahit pa nga ang maupo saglit, ay hindi rin po pwede. Pero kahit ganoon, ay hindi naman mapagmalupit si Dean sa mga kasambahay. Stricto lamang ito. Madalas pang ang paborito nila si Dean na ama ni Clea. Dahil sa panlilibre nito,
kahit pa sa mga kasambahay, tuwing sisweldo ang mga kasambahay nila. Matapos may ligpit ng mga kasambahay ang lahat ng pinagkalatan, ay saka naman nito pinaalis na ang kanyang mga kasambahay. Nag-search na lamang si Clea ng mga mapupuntahan sa Pilipinas at napakarami niyang nalaman patungkol sa Pinas dahil sa ilang YouTubers na kanyang napanood. Bagamat hindi na masyadong pamilyar si Clea sa ibang words ng Tagalog, ay alam niya pa rin naman ang iilan, kaya't walang problema dahil naiintindihan niya naman ang mga sinasabi doon. Kahit may pangilan-ngilan na nalimutan niya, ay alam niya pa rin naman ang gustong sabihin ng mga YouTubers. Marami siyang gustong puntahan dahil sa pagkakataong nakita niya ang magagandang beaches at pati na rin mga bars na pwedeng pasyalan ay naengganyo si Clea. Matapos iyon ay nagpahinga na ito at natulog. Ilang araw pa ang lumipas at hinanda na ni Clea ang lahat ng gamit niya at isinilid ang mga gadgets niya. Sa buong maghapon ay panay lamang ang pagpe-prep ni Clea. Ilang araw pa ang lumipas ay handang-handa na si Clea sa kanyang pupuntahan. Dahil nga turista ito ng Pilipinas at kahit doon pa siya pinanganak ay marami pa rin siyang hindi alam doon. Kaya't napanatag kahit paano ang loob ni Clea nang mapag-alamang may tour guide dito doon. Madami nang napuntahan si Clea ng mga bansa, ngunit bibihira lang siyang makapunta sa Pilipinas dahil sa madalas niyang ipakancel ang kanyang trip. O di kaya naaaya lamang siya ng kanyang ina na si Carmina. Hanggang sa dumating na nga ang araw kung saan ay aalis na si Clea patungong Pinas. Kaya't agad na ipinasundo ni Carmina ang kanyang anak sa kanilang driver upang ihatid na sa airport. Dalaga na si Clea at alam nilang kaya na ng kanyang mga magulang na kaya na nitong pumunta hindi man sila kasama. Sa totoo lang ay gustuhin man ng mag-asawa na sumama sa kanilang anak, ay mapapagalitan naman sila ng kanyang mga manugang na lolo at lola ni Clea. Lalo pat si Dean ay ang nag-iisang anak nila na nagpapatakbo ng kanilang negosyo. Dahilan kung bakit hinayaan ni Carmina na kahit man lamang ang kanyang anak ang makapunta sa kanyang ina na magsa-celebrate ng kaarawan nito. Inihatid naman ng kanilang driver si Clea ng matiwasay sa airport. Nang naroon na ito, ay agad siyang naghintay dala-dala ang kanyang mga bagahe na kanyang inihanda bago pa man siya umalis ng kanilang bahay. Nagantay muna siya sa mga upuan doon. Ilang oras pa ang lumipas ay flight na niya, kaya naman agad na siyang sumakay sa eroplano. Mamahali ng eroplanong binook para kay Clea dahil VIP lang ang pwede roon. Agad na pumasok na siya dala ang mga bagahe niya. Hindi naman nahirapang dalhin ni Clea yon dahil may nag-assist na kaagad sa kanya patungo sa VIP room. May impluwensya ang pamilya ni Clea, kaya't ganoon na lamang ang treatment na nakukuha niya. Kailanman niya gustuhin magkaroon ng bagay na gusto niya. Maganda ang pagkakaayos ng VIP room kung saan doon si Clea magre-relax sa mahaba-habang biyahe dahil halos isang buong araw din ang inaabot bago makapunta sa Pilipinas. Dahil 16 na oras ang itinatagal ng biyahe nito at may ilan pang mga minuto, depende sa departure ng eroplano. Maaga siyang umalis sa kanilang pamamahay upang mas maaga ding makarating sa Pilipinas. Habang naroon siya, ay nanood na muna siya ng mga movies na available sa mismong eroplano. Meron kasi doon at free access naman iyon, kaya't kahit kumain siya ay walang problema sa kanya. Lalo pat mahilig naman talagang manood ng mga movies si Clea, kahit noong nasa Las Vegas pa ito, at mahilig maghanap ng mga maaayang kaibigan upang manood sila ng sine doon, o kaya ay pumarty at mag-sleepover. Komportable naman si Clea sa kanyang VIP room habang siya ay nanonood. Kada tanghalian, merienda at hapunan ay meron siyang makukuhang pagkain galing sa mga nag-aasist sa kanya dahil iyon naman talaga ang binayaran ng kanyang mga magulang. Lumipas ang ilang oras ay nakatulog na lamang si Clea sa panonood ng movie hanggang sa hindi na nito namalayan na siya pala ay nasa Pilipinas na. Nang siya ay magising ay madaling araw na pala, kaya't agad niyang chinek ang bintana ng kanyang sinasakyang eroplano at doon ay namangha siya nang makita ang ganda ng mga isla sa Pilipinas, mga white sand at napaka-clear na mga beaches na may kulay asul. Ngunit kahit asul iyon, ay makikita ang nasa kailaliman ng mismong beach na iyon. Kitang-kita ni Clea ang malaparaisong kalikasan, kaya't mas lalo siyang na-excite na makapunta.
Dati kasi kapag kasama niya ang kanyang magulang o di kaya ay mag-isa lamang siyang bumabiyahe, ay hindi niya napapansin iyon dahil mahimbing ang tulog niya sa biyahe. Air condition din kasi at mapipilat is ang sino mang mag-stay sa VIP room. At bukod doon ay napakaganda pa niyon na para bang isang hotel sa loob ng eroplano. Ilang saglit pa habang tinatanaw niya iyon ay nakita niya ang mga iyon. Nakita niya ang iba't ibang magagandang lugar. Hindi rin nagtagal ay nakita na niya ang Maynila, senyales na nasa Manila na sila at malapit na rin sa pagdadaungan o paglalapagan ng mismong eroplanong kanyang sinasakyan. Kaya't naupo na muna si Clea sa kanyang upuan. Saka nito naisipang mag-music na lamang. Mahilig rin kasi sa kahit anong music si Clea, and especially mahilig siya sa mga party songs kesa sa mga love songs. Ilang oras pa ang lumipas ay lumapag na ang eroplano sa mismong palapagan kung saan nagpabook ang kanyang ina na si Carmina. Hindi na malayan iyon ni Clea, kaya't kahit nakikinig ng musika sa kanyang cellphone ay nagulat ito nang marinig na nasa airport na mismo sila, dahilan kung bakit agad na may pumasok upang mag-assist sa kanya palabas ng eroplano. Mabilis na nakababa ng walang kahirap-hirap si Clea dahil VIP ito at mas nauna pa sa ibang mga pasahero sa eroplano. Nang ma-assist siya nito, ay sakto namang naalala niya na merong magtutur sa kanya, kaya't alam niyang merong nag-aantay sa kanya doon. Sinabi naman ng kanyang ina ang mobile number nito, kaya't madali niyang tawagan. Halos 2 beses pang nag-ring bago sagutin nito ang tawag niya. "Hello Miss Clea, ako po si..." Magpapakilala pa sana ang tour guide nito na mahihimigan na ito ay lalaki at agad na napahinto ito dahil tumugon din kaagad si Clea. Saka ito hindi na pinatapos pa ni Clea ng kanyang sasabihin. "Refrain using Miss Clea. Tawagin mo na lang akong madam and please do your job at sunduin mo na ako dito sa mismong airport. May number 1 ang nakalagay, so better be there. Aantayin kita. Am I clear?" Sambit pa ni Clea habang ito ay maotoridad na nagmando sa kanyang tour guide. Dahilan para mapangisi siya dahil alam niyang walang magagawa ang tour guide niya kung hindi ang sundin siya. Ayaw niya ng maraming sinasabi at hanggat maaari ay gusto ni Clea ang mga taong straight to the point dahil nga palibasa ay Amerikana ito. Kahit pa ipinanganak siya sa Pilipinas ay mas na-adapt niya ang culture, ang kultura kung saan siya pinalaki ng kanyang mga magulang at iyon ay ang American culture. Samantalang ang tour guide naman ni Clea ay medyo hindi nagustuhan ang ginawa nito. Ngunit dahil nga turista si Clea at alam ng kanyang tour guide na hindi ganoon ang kultura nila, kaya't ipinagsawalang bahala na lamang iyon ng tour guide. Alam din kasi nitong malilintikan siya sa kanyang amo once na sinabihan niya ito ng hindi maganda at biglang mapikon, dahilan kung bakit mapapagalitan. At worst na senaryo pa nga ay baka mapatalsik pa siya sa kanyang trabaho. Ngumiti na lamang ang tourist guide ni Clea at saka ito tumugon. "Yes, naiintindihan ko po Madam Clea. Ako nga po pala si Celso." Sambit pa ng kanyang tour guide na si Celso. Magsasalita pa sana nang babaan siya ng telepono ni Clea, dahilan para mapasinghap na lamang ito. Napakunot pa si Celso dahil sa ginawa nito sa kanya. Saka ito pumunta kung saan ang sinasabi nito. Hinanap ni Celso kung saan-saan si Clea hanggang sa makita nito ang malamorenang kutis nito at blonde na buhok. Maganda at makinis si Clea. Makikita talagang alaga ito sa mga kung ano-anong beauty products na sobrang mamahalin. Kapansin-pansin din ang ganda ng buong hubog ng katawan nito. Kaya't napakunot pa si Celso nang makita ito na para bang may hinahanap. Mas lalong napaawang ang mga bibig ni Celso nang mapatingin ito sa kanya. Napangisi pa ito nang makita siya nitong parang ewan sa daan. Tinatawagan siya nito na saktong naging dahilan kung bakit muntikan pa niyang malaglag ang kanyang cellphone. Buti na lamang at nasagot niya, dahilan para marinig niya ang malanghel na hagik-kik ni Clea sa telepono. Nang sagutin niya iyon, ay hindi siya makapagsalita. Sa tanang buhay kasi ni Celso, ay hindi pa siya nakakita ng ganoong kagandang babae. Kung ikukumpara niya ito sa isang artista sa Amerika, ay masasabi niyang hawig nito si Ariana Grande. Ang kaso nga lang ay hindi tulad ni Ariana. Si Clea ay mas chubby sa kanya at hindi petite. Mabalakang ito at talagang sobrang sexy.
Nasa ganoong sitwasyon si Celso nang mapagtanto niyang nakataas na pala ang kilay ni Clea. Pwedeng pakisara ng bibig mo? I know I'm beautiful and hot, so stop staring at me. Sambit pa ni Clea habang napapairap na lamang at nawiwirdohan na kay Celso. Saka ito napatingin sa kanyang kuko at muling nagpatuloy sa pagsasalita. Hey weirdo, ano na? Hindi mo pa rin ba dadalhin ang bagahe ko? I have a lot of stuffs. Baka gusto mong dalhin ang mga bagahe ko. Total tour guide ka naman, right? Sambit pa nito. Saka muling tumingin kay Celso na ngayon ay napapalunok na. Saka ito tumugon. Yes ma'am Clea. Sambit pa nito. Saka dali-daling kinuha ang mga bagahe ni Clea. Ngumisi na lamang si Clea habang dala-dala nito ang mga bagahe niya. Ngunit ang hindi inaasahan ni Clea ay ang pagiging madaldal nito sa kanya. Kahit pa para kay Clea ay complete strangers ang mga ito sa isa't isa. Ma'am, alam niyo po bang dito sa Pilipinas, madaming magagandang tanawin. Marami ka ding magagalaan. Sambit pa ni Celso habang nakangiti. Napabuntong hininga naman si Clea. I know some places. I heard from YouTubers. May mga gusto akong puntahan pero yung mga na-research ko lang. Bakit? May recommend ka ba? Sambit pa ni Clea habang naboboard ito sa mga sinasabi nito sa kanya. Hindi kasi pala kaibigan si Clea at mas gugustuhin itong mapag-isa. Kaya naman ganoon na lamang ang pakikitungo nito kay Celso. Ngumiti na lamang si Celso at sinabing, kung hahayaan niyo po akong samahan kayo sa buong trip niyo, I will do my best to make you feel comfortable here in the Philippines, Madam Clea. Sambit pa ni Celso habang nakangiti. Napangisi naman si Clea. That's good point that you know your job. After all, bayad ka naman diba? So that's fine I guess. Sambit pa ni Clea habang nakangisi. Medyo nasakta naman si Celso sa sinabi ni Clea dahil mahihimigan dito na parang pera lamang ang habol nito sa kanya kahit hindi iyon ang totoo. Trabaho niya man ang mag-tour sa kanyang mga kliyente ay hindi naman kasi kalakihan din ang sinasahod ng mga tulad niya. Minsan lang naman sinuswerte ang ilan kapag may tip. Pero bukod doon ay hindi naman kataasan iyon kumpara sa ibang mga paying jobs na kumikita higit pa sa kanyang sweldo. Pero masaya kasi si Celso sa kanyang pagiging tour guide dahil iyon ang dahilan kung bakit nakakatulong siya sa kanyang pamilya. Hindi na lamang inisip pa ni Celso ang sinabi ni Clea at tinur siya nito sa mismong hotel na pag-i-stayan ni Clea. Alam kasi nitong pagod na ito mula sa malayong biyahe kaya't hindi na nito makakayanan pang maglibot sa araw na iyon. Panay ang kwento ni Celso. Ang iba ay naiintindihan ni Clea at ang iba sa mga words na sobrang lalim ay hindi niya na maintindihan, ngunit sinusubukan na lamang niyang intindihin ang Tagalog words na malalim. Ilang oras pa ay naroon na sila, kaya't agad na ibinaba sila sa mismong parking lot ng nasabing hotel. Malawak ang hotel na tutuluyan ni Clea at talaga namang napakagrande niyon. Sa tagal ng tour guide ni Celso ay hindi niya inaasahang ganoon pala ang kanyang madadatnan. Napakaganda doon. Oo nga't kabisado ni Celso ang mismong hotel. Ngunit sa iba't ibang hotel kasi siya nadidestino. Ang isang iyon ay naiiba sa lahat dahil mas mamahalin ito at para ka na ring tumira sa ibang bansa sa vibes pa lang at setup ng mga gamit doon. Inilibot ni Celso si Clea at isa-isang sinabi kung saan ang mismong mga facilities na pwede niyang puntahan. Kung ano-ano ang nasa loob ng hotel na iyon at kung hindi mo mababasa ang pangalan ng hotel ay tiyak na mapapagkamalan mo itong mall dahil sa mga facilities, stores at kung ano-ano pa. Matapos iyon ay inihatid na ni Celso si Clea sa kanyang room na penthouse at para sa mga VIP lamang. Nang maihatid na niya ay doon na lamang nakapagpahinga si Clea. Agad niyang inilagay ang kanyang mga gamit sa closet at pati na rin sa mga drawers na naroon. Namili na rin siya sa store sa hotel na iyon. Kahit pa nga VIP na iyon at may libre ng pagkain, ay gusto pa rin ni Clea na mamili ng mga snacks para sa panonood niya ng mga movies gabi-gabi. Mag-i-stay kasi si Clea doon ng 5 araw bago pumunta sa mismong birthday party ng kanyang lola. Gusto kasi ng mga magulang ni Clea na ma-enjoy niya ang bakasyon nito sa Pilipinas at pinatour ang magagandang Instagrammable places. Kaya't nang matapos si Clea sa lahat ng paglalagay niya ng gamit doon, ay agad niyang tinawag si Celso at pinapunta na kaagad nito ito kinabukasan. Don't be late tomorrow. Ayoko nang may nalilate and pick a beautiful place that you love
Gusto kong mapuntahan yon. Tour me there. Am I clear? Sambit pa ni Clea habang nagdedemand ito. Ngumiti naman si Celso. Yes madam, sambit pa ni Celso dito. Ipinunta niya si Clea sa magandang lugar, malapit sa bayan kung saan ipinanganak si Celso. Doon ito ay kinuwento ang buhay niya kay Clea, habang si Clea ay tila hindi kumbinsido dahil palaging ang turo sa kanya ay huwag maniwala sa sasabihin ng sinuman. Mahaba-haba ang biyahe nila upang makapunta sa mga magagandang pasyalan at kada punta nila doon ay pinipicturean ito. Sa totoo lang ay walang tiwala si Clea kay Celso, ngunit dahil nga tour guide niya ito at binabayaran naman nila ng maayos, isa pa ay nagagawa naman ito ang kanyang trabaho, ay in-enjoy na lamang ni Clea ang kanyang bakasyon. Lumipas ang mga araw na palagi siyang tinutur ni Celso at mas nagiging close niya na ito habang tumatagal. Minsan ay hindi na rin niya namamalayan na ganoon na pala sila ka-close. Nakakilala din kasi siya ng mga totoong kaibigan sa Pilipinas na hindi niya naranasan sa Amerika, dahilan para kahit paano ay maging masaya ang bakasyon nito. Hanggang sa isang araw ay nawalan ng pera si Clea sa kanyang wallet at habang sila ay nasa trip ay agad na sinampal ni Clea si Celso at sinabihan ng masasakit na salita. How dare you? Tinuring kitang kaibigan. We even get close kahit isa ka lang hamak na tour guide. Bayad ka ng magulang ko. And yet, you did this? I can't believe people like you exist. Get lost. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Sigaw pa ni Clea na sobra-sobra ang inis nito nang makita na nawawala ang pera nito. Madami ang nagulat at napatingin sa direksyon nila. At miski si Celso ay gulat na gulat sa ginawa sa kanya ni Clea na pananampal. Dahilan kung bakit agad na dinipensa ni Celso ang kanyang sarili. Madam, oo nga, tour guide niyo lamang po ako. Pero yung pagbintangan niyo po ako sa isang krimen na hindi ko alam, that's too much po. Porket nawalan po kayo ng gamit o ng kahit ano paman, ay ako na kaagad? Porket ako ang nakakasama niyo, madam? Wala ho akong kailangang ipaliwanag dahil wala po sa akin ang hinahanap niyo. And please refrain from blaming people while degrading them. We are humans too, madam. Nasasaktan din po kami. Sambit pa ni Celso habang dinedepensahan ang kanyang sarili. Whatever you said won't change the fact na isa ka pa ring magnanakaw. At hindi ako nakikipagkaibigan sa mga taong katulad nyo. So better leave and don't. Magsasalita pa sana si Clea nang tapusin na ni Celso ang sasabihin nito. I won't come back. Enjoy your day, madam. Kung yan ang ikisasaya mo. Sambit pa ni Celso. Saka ito umalis. Sa sobrang inis at halo-halong emosyon ni Celso, ay pinili niyang magpakumbaba at magpasensya dahil alam niyang hindi makakaganda sa reputasyon niya kung magpapataas pa siya. Ngumisi na lamang si Clea at saka nagsalita. Good for you. Magsasalita pa sana siya nang biglang merong isang magkasintahang may kaidaran ang lumapit kay Clea at doon ay inebot sa kanya ang nawawala niyang pera. Nagtaka naman si Clea at tinanong kung saan ito nakita ang kanyang pera at bakit nasa kanila. Agad namang ikinuwento ng mga ito na nasa restaurant daw sila at naroon din si Clea. Ngunit nawala raw siya kaagad at nakita na lamang nila ng madaanan ng mga ito ang table niya na merong pera doon. Dahil alam lamang nila ang itsura ni Clea, kaya naman nang muli nilang makita ito sa araw na iyon, ay agad na ibinalik nila iyon. Doon ay napasinghap na lamang si Clea at humingi ng tawad kay Celso. Ngunit dahil sa nangyari, ay hindi na muli siyang kinibo ni Celso at dumalo na lamang si Clea sa birthday ng kanyang lola. Bago siya umalis ng Pilipinas, ay hiningi ni Clea ang mismong address ni Celso upang formal na magpaalam at humingi ng tawad. Nagsorry ito kay Celso at pinatawad naman siya nito. Hindi na nga lang katulad ng dati, ay iba na ang pakikitungo nito sa kanya. Magmula noon, ay natutunan ni Clea na huwag mamintang sa kapwa nang walang kaibe-ebidensya upang hindi managot ang isang tao sa kasalanang hindi naman ito ginawa.